Magandang araw po. Sa araw pong ito ay aking ibabahagi sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng weekly home learning plan at kung paano po ito ginagamit. Ano nga ba ang weekly home learning plan? Ang weekly home learning plan po ay ginawa ng mga guro na nakaangkla sa Most Essential Learning Competencies or MELC ng K-12 curriculum ng DepEd. At dito po, ibinabatay po ito sa mga modules na gagamitin ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Katulad po sa face-to-face learning, meron pong class program ang mga bata. Sa class program po ay nakalagay kung anong oras, anong aralin, at anong asignatura po ang ituturo sa bawat araw. Sa weekly home learning plan naman po ay nakalagay kung anong oras, anong araw, anong learning competencies or layuning pagkatuto ang kanilang matututunan, at anong mga gawain ang nakalagay na susundan ng mga bata at ng mga magulang sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Nakalagay din po dito ang mode of delivery kung paano ibabalik ang module or ang output ng mga bata pagkatapos nilang sagutan ang module kada linggo. Ang weekly home learning plan po ang magsisilbing mapa natin upang hindi maligaw ang mga bata sa kanilang pag-aaral ng mga aralin sa araw-araw. Katulad na lamang ng weekly home learning plan or WHLP na ito na ginawa ng mga kasama kong guro sa grade 4. Ang WHLP ay mayroong 5 column. Sa unang column ay makikita ninyo ang day and time, o yung suggested na araw at oras kung kailan gagawin ng mga bata at pag-aaralan ang kanilang mga module. Sa ikalawang column naman ay makikita natin ang learning area or yung asignatura or subject ng mga bata na pag-aaralan sa araw na iyon. Sa ikatlong column naman ay ang learning competency or ang layuning pagkatuto na pag-aaralan or matututunan ng mga bata habang pinag-aaralan nila ang module nila sa oras na iyon. Sa ika-4 na column naman ay ang learning task o yung mga gagawin ng mga bata o mga susundan ng mga magulang habang sila ay nagtuturo or habang ginagabayan nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral nila. Sa ikalimang bahagi naman ng WHLP or sa ikalimang column, makikita natin ang mode of delivery or yung paraan kung paano makukuha ng mga bata or ng mga magulang ang module ng kanilang mga anak at kung paano nila ibabalik ang module or ang output ng kanilang mga anak. Tingnan natin ang module na ito. Sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, ang mga bata ay gigising, maliligo, ililigpit ang kanilang higaan at kakain ng kanilang mga almusal. At pag sumapit naman, ang alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga sa Lunes ay mag-aaral na sila ng mathematics. At ang layuning pagkatuto na kanilang pag-aaralan sa araw na iyon ay visualizes number up to 100,000 with emphasis on numbers 10,001 to 100,000. Sumunod naman ay sa ika-4 na column ay ang learning task o yung mga gawain na susundan ng mga bata habang sila ay nag-aaral ng kanilang mga module. Ito ang magiging gabay nila upang malaman kung ano ang mga gawain na kanilang gagawin sa araw na ito. Ito rin ay maaaring maging basihan ng mga magulang kung paano nila tuturuan o gagabayan ang kanilang mga anak sa araw na ito. Kagaya na lamang dito, sa unang gawain, ang sabi sa letter A, read Module 1 on how to visualize a big number. Ito ang unang gagawin ng mga bata sa araw na ito. Ang sumunod, sa letter B, let's have a review on your previous lessons in grade 3. Represent the number using number sticks such as 100, yung may malaking bundle, then yung mas maliit na bundle is 10,
then yung isang stick is 1. So, for example, 4 na malaking bundle plus mayroong 4 din na maliit na bundle ng stick at may 3 tigi isang stick. So, ang question, ilan ang hundreds, ilan ang tens, at ilan ang ones? Ipinakita dito ang answer na may 4 na hundreds, 4 na tens, at 3 ones. Kaya ang naging sagot ay 443. Makikita na po agad sa learning task kung ano ang gawain at kung paano pinapaliwanag ang bawat aralin. Sa ikalimang bahagi ng weekly home learning plan ay mode of delivery. Ang sabi dito, have the parents hand in the outputs to their assigned kiosks on their respective time schedule every Saturday. So, ang ibig sabihin po, ang mga output na sinagutan ng mga bata or yung mga module po ay ibabalik sa kiosk or sa paaralan kung saan nyo po kinuha ang module tuwing araw ng Sabado at kailangan po nating sundin kung ano ang schedule na nakalaan para sa atin. Sunod po ay itong pangalawang pahina ng aming weekly home learning plan. Meron po ulit silang matututunan na layuning pagkatuto habang sila ay nag-aaral ng aralin at may mga learning task po ulit kayong susundan or ang inyong mga anak sa pag-aaral ng kanilang mga aralin. Sa ikatlong pahina, makikita po ninyo dito na sa oras na 9:30 to 9:40 ay magkakaroon ng pansamantalang pahinga ang inyong mga anak. Ito ay ang kanilang break time. Pagkatapos po, sa 9:40 to 11:10, sila naman po ay mag-aaral ng Filipino at susundan nyo lamang po muli ang learning task na nakapaloob sa asignaturang ito. Ang weekly home learning plan po ang magiging parang mapa natin na susundan upang matuklasan natin or malaman natin kung paano tuturuan ang ating mga anak or gagabayan sa kanilang pag-aaral. Sa mga bata naman, ito ang kanilang susundan kung paano nila pag-aaralan ang kanilang mga aralin sa bawat araw at bawat oras na nakalaan.